sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Jolly Jane T. Flores nagmula sa PED 1A. Ngayon po ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang ponemang suprasegmental. Ngunit bago tayo dumako sa ating tatalakayin, atin munang aalamin kung ano nga ba ang ponema. Ang ponema ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan na isang salita mula sa isa pang salita ng partikular na wika. Narito ang mga halimbawa. Pang-una, mesa o misa. Pangalawa, pare at pari. Pangatlo, tendero at tendera. At ang panghuli naman ay ang abogado o abogada. Ikita natin na sa mga halimbawa ay nagkaroon ng pagbabago sa isang unit ng tunog ng mga salita. Makikita natin sa pangunang halimbawa na ang mesa ay naging misa. Dahil sa nabago ang unit ng tunog ng halimbawa, ito ay nagkaroon ng magkaibang kahulugan. Naiintindihan po ba? Ngayon naman po ay dumako tayo sa dalawang uri ng ponema. Ang pangunang uri po ng ponema ay ang ponemang segmental. Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog na bumubuo sa mga salita. Ito ang mga sumusunod. Katinig. Ang katinig ay tumutukoy sa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, NJ, NE, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Ang pangalawang uri naman ay ang katinig. Ang pangalawa naman ay ang patinig. Ang patinig naman ay tumutukoy sa A, E, I, O, U. Yun po ay ang mga alpabeto na ginagamit natin upang makabuo tayo ng salita. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pangalawang uri ng ponemang suprasegmental. Ito ay ginagamit sa pagbigkas ng mga salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalastasan. Ngayon naman ay ating aalamin kung ano nga ba ang tatlong uri ng ponemang suprasegmental. Pang-una ay diin. Pangalawa ay tono. At pangatlo naman ay ang antala. Atin nating tatalakayin kung ano nga ba ang kahalagahan nito o kung paano pa ito gamitin para magkaroon ng maayos na daloy ang pakikipagkomunikasyon. Ang pang-una nating aalamin ay ang diin. Ito ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Halimbawa, buhay, buhay. Pangalawang halimbawa naman ay buhay, buhay. Kapag ginagamitan mo ng diin ang isang salita, ito ay nagkakaroon ng magkaibang kahulugan. Naiintindihan po ba? Ang pangalawang uri ng ponemang suprasegmental ay ang tono. Ang tono ay ang taas-baba na iniuukol sa pagpibigkas ng pantig ng isang salita. May tatlong antas ng tunog. Ang pang-una ay mababa, pangalawa ay normal, at ang pangatlo naman ay malakas. Narito ang halimbawa ng tono. Ang halimbawa natin ay ang salitang kahapon. Ito ay tungkol sa nagtatanong. Kahapon, kahapon. Nagtataas ang tono saan pinapahiwatig ng isang tao na siya ay nagtatanong. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang
pagsasaysay. Binibigkas ito sa paraang kahapon. Mapapansin natin na ang isang tao ay nagsasaysay. Intindihan na po ba kung ano ang tono? Ngayon naman po ay dumako tayo sa antala. Ito ay saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Narito ang ating ilang halimbawa. Halimbawa, hindi ako ang salarin. Hindi ako ang salarin. Kung saan ang isang tao ay nagpapahiwatig na hindi siya ang suspect. Pangalawang halimbawa naman ay, hindi, ako ang salarin. Hindi, ako ang salarin. Kung saan ang isang tao ay nagpapahiwatig na siya ang suspect. Dahil alam kong naintindihan nyo na ang aking tinalakay, doon na po tayo magtatapos. Maraming salamat po sa pakikinig.